Virgo. Hello my dear Virgo, kumusta po? Kumusta po ang lahat? I hope and pray na nasa mabuting kalagayan po ang lahat or ang bawat isa. Sa mga hindi pa po nakakakilala sa akin, hayaan niyo po muna na ipakilala ko ang aking sarili. My name is RJ, your tarot card reader. At ang gagawin po natin ngayon is ang iyong second half of October. This is from October 16 hanggang sa katapusan, and this is a general reading. So reminder, paalala lamang po na ang gagawin natin ngayon ay general reading, so hindi po ito 100% na magre-resonate para sa ating lahat. So please my dear, lower your expectation pagdating po sa mga general reading. And doon naman po sa mga gustong mag-inquire, interesado, gustong magpa-book, gustong reserve or magpa-schedule ng private reading, maaari lamang po na magpunta sa ating description box down below. Nandun na yung link ng ating Facebook page and WhatsApp number. Mag-message lamang po. Ganun din may dear yung mga gustong mag-avail ng ating protection bracelet, mag-message lang din po. Okay? So let's go na tayo my dear. Last 3 shuffle. Last 3 shuffle tayo. Teka, masyadong mataas yata yung aking upuan. Teka lang nga. Subukan natin ibaba. Kasi nakatapat talaga ako sa ayaw niya bumaba. Ayaw bumaba ng aking upuan. Teka lang, saglit lang. Okay, kailangan ko na talaga makabili ng bagong upuan. Okay? So, isa, dalawa na lang. Okay, dalawang shuffle na lang. Virgo. Okay, last shuffle na ito. Tapos, cut na natin into 3. And let's start your reading. Okay, gaganyanin ko lang yung pagkatok kasi pag ginanon ko, makikita ko yung ilalim. Gusto ko sabay-sabay tayo ma-surprise sa bottom deck of the card. O ano? Bottom deck of the card. Bottom deck of the deck. Bottom deck of the deck. Ano ba? Okay. So anyway, my dear Virgo, first card natin is energy ng iyong money, ng iyong career. Tingnan natin. We have here the energy of the Knight of Sword. Okay. So, my dear, take action. Okay, yun na nakukuha ko sa card na to. Take action. Napakaganda nitong second half of second half of October. Ayan ha. Second half of October para gawin yung mga gusto mong mangyari sa life mo. Okay? Yung mga gusto mong mangyari, yung mga nasa isip mo, okay? Lalo na kung connected sa yung mga dreams, sa yung mga manifestation. Napakaganda nitong mga araw na to, my dear 16 hanggang sa katapusan ng October na maging aggressive ka doon sa area na yon, okay? Ibig sabihin magandang mag-manifest, magandang gumawa ng mga kung ano man yung gusto mong gawin sa mga araw to. Very, very nice tong energy na to, my dear. Parang bigyan katuparan ang mga bagay na naglalaro sa iyong isipan. Yun ang nakukuha ko sa card na yan, okay? So let's go tayo sa area ng iyong kapuso-pusuan, my dear. Okay, sa area na to, my dear, pwede dito mag-resonate ang friends, family, relationship. Okay, kasi hindi naman lahat ng nanonood dito ay in a relationship. Okay, so tingnan natin anong meron. We have here the energy of the lovers. Okay, so sa energy ng the lovers, ang nakukuha ko dito, my dear, is more on maganda din siya kasi more on parang clear communication ang nakukuha ko, my dear. Posibleng meron mga pag-uusap, meron mga agreement na mangyari dito, my dear. Nakukuha ko rin na meron din teamwork dito sa area ng love, okay, sa lovers. Kasi ang lovers ko, itong lovers card ko na to, my dear, is nilagyan ko na to ng level talaga or nilagyan ko na to ng parang energy na connected sa energy ng communication. Kasi silang dalawa dyan, nag-uusap yan sila dyan, gumagawa sila ng mga decision, okay? So, once again, yung energy ng kapuso-pusuan or love is more on maganda siya kasi parang meron mga pagkakasundo, meron mga napag-uusapan, meron mga clarity. Okay, ang ganda ng energy, my dear. Okay, sa second half of October. Okay? So, tingnan natin kung ano naman yung energy mo, my dear, ngayong second half of October. We have here the energy of the Three of Swords. Okay? So, ito yung energy mo. Ang nakukuha ko dito, my dear, is more on parang may nangyayari sa iyong heart, okay? Pero once again, sabi nga, ang second half of October is maganda to para magkaroon ng closure, okay? Or magkaroon ng
yes, closure, magkaroon ng closure, magkaroon ng pag-uusap kung ano man tong mga issue or mga tension, my dear, related doon sa usapin man yan ng pag-ibig, usapin ng love, okay? So, napakaganda nito, my dear. Pero, kung ito lang, this card alone lang, ito lang ang titingnan natin, my dear Virgo, hindi ito maganda. Kasi, there's a tendency sa mga oras na to na punong-puno ka ng pagkadismaya, pagkadismaya sa buhay mo or sa mga bagay na gusto mong mangyari, medyo nadi-disappoint ka, my dear. Pero, iba kasi yung energy ng second half of October, okay? Sabi dito, my dear, kumbaga, kung meron man mga nangyari sa energy ng career, bumangon ka ulit, okay? Try again, okay? Napakaganda ng energy, okay? You are being supported, my dear, ng second half of October over here. Pero kung tatanggalin natin tong dalawang to, at yan lang, hindi talaga siya maganda. Okay? So, if just in case, my dear, nakaka-experience ka ng Three of Swords, okay, may nangyayari sa'yo na disappointment sa area ng love, meron mga misunderstanding sa energy ng career, meron mga nangyayaring hindi maganda sa usapin ng pinansyal, my dear, sinasabi dito, my dear, na maganda tong second half of October, my dear. Napakaganda ng energy ng second half of October. Okay? Para magkaroon ng closure at mag-umpisa ulit. Okay? Additional cards tayo, my dear. We have here the energy of the Hermit. Okay? So, lalo na, my dear, kung meron kang mga ginawa sa usapin ng pera or career, alam mo yung typical na parang mga wrong decision, mga maling decision sa area ng career, it's okay, my dear, okay? Hermit is energy mo, Virgo, okay? So, definitely, baka meron ka mga disappointment sa area talaga ng iyong kaperahan, ng iyong career, okay? Meron ka siguro mga wrong decision. Parang sana hindi ko na lang ginawa to, sana hindi na lang ganyan, sana hindi na lang ganon, sayang yung pera, sayang yung effort, yung mga ganon, my dear Virgo. Pero once again, ang second half of October, kung dito lang tayo titingin sa energy ng night, is a very, very good time. As in, napakagandang araw, napakagandang placement, okay? Ano ba? Magandang placement, magandang basta maganda yung energy ng second half para bumangon ulit. Yun ang nakukuha ko na energy dyan. Bumangon ka ulit, mag-start all over ka ulit, and matuto ka na lang dun sa mga pagkakamali mo sa area ng career, okay? So, punta tayo sa area ng love. We have here the energy of the King of Sword, okay? So, si King of Sword is very, very smart, okay? So, definitely, kung ano man yung kung ano man yung dahilan kung bakit ka nag-Three of Swords sa energy ng love is definitely because of dahil yun ang totoo. Ibig sabihin, parang meron ka sigurong mga nalaman or baka nagkaroon ka ng mga confirmation or na-disappoint ka kasi this card is very, very smart. Pero once again, this is the time din, my dear, para i-close yung mga issue na yan. Ibig sabihin, nandyan na yan, nangyari na kung ano yung nangyari, pag-usapan na lang kung kinakailangan pag-usapan, humingi na lang ng tawad kung kinakailangan humingi ng tawad, yung mga ganun, my dear, okay? So, this is the time para i-close na yung mga issue sa usapin ng hindi lamang sa financial, kung hindi na rin, lalo na sa usapin ng love, okay? Kasi sa money area is more on mag-umpisa na lang ulit, matuto na lang doon sa mga pagkakamali. Pero dito, my dear, sa energy ng love, meron ka mga kinakailangan i-close, okay? Lalo na kung nakaka-apekto na talaga sa'yo, my dear, okay? You need to just accept it and i-close mo na lang talaga, tanggapin mo na lang and then i-close mo na kung ano man yung bagay na yan, okay? So, tingnan natin, my dear, sa area ng iyong heart. We have here the energy of the Five of Cups, okay? Nasa gitna kasi to, kaya ang tawag ko ay heart, okay? Nasa pinakagitna siya ng diamond spread natin, kaya ang tawag ko dito ay heart. So, kung makikita mo dito, my dear, sa ating Five of Cups, natapon yung tatlong cups, meron pa naman dito tatlong cups. This is energy of pagluluksa. Natapon yung tatlong cups, meron pang dalawang cups dito. So, ibig sabihin, kung ano tong, definitely, my dear, yung energy mo ngayong second half of October is malungkot ka. Okay, apektado ka talaga sa area ng career, sa area ng love, hindi ka natutuwa, hindi ka happy, okay, may nangyayari sa'yo, nag-hermit ka, mga ganon, meron mga denial sa energy ng King of Sword, ayaw mong tanggapin, yung mga nakita mo, yung mga natuklasan mo, yung mga nalaman mo, parang hindi ka makapaniwala or something. Pero once again, sinasabi lang dito, my dear, na hindi naman lahat ng cups ay natapon. Ibig sabihin, kumbaga parang, ganun talaga ang buhay, my dear, just need to accept it. Kasi, my dear, kahit gano'ng kaganda itong sinasabi ng second half of October over here, sa area ng career at sa area ng love, ikaw pa rin talaga ang magde-decide. Kasi kung tatanggalin natin tong dalawang card na to at titingnan lang natin to, grabe talaga yung nangyayari sa'yo.
grabe talaga yung nangyayari sa'yo. Talagang nakatingin ka lahat sa mga negative, hindi mo gusto kung ano yung mga nangyayari, super highlighted lang talaga yung mga kung ano-anong eksena at drama. Pero once again, isisingit natin tong dalawa na to kasi ito talaga yung pinaka-highlight ng reading natin, okay? Sinasabi dito, my dear, na mag-start ka ulit sa energy ng career. Matuto ka na lang sa pagkakamali. Kailangan i-close yung mga bagay sa area ng love. Kung ano yung mga natuklasan mo, kung ano yung mga nalaman mo, kung ano yung mga bagay na yun na parang hindi ka makapaniwala. Parang okay lang yan, di ba? You just need to accept it. Ganun talaga. Pag-usapan yung mga bagay, i-close yung mga bagay, di ba? So, tingnan natin, my dear. We have here the energy of the Queen of Pentacles. Okay. So, lalo na, my dear, kung kailangan mo ng mga extra money, extra income, yung mga ganon. Gusto, o kaya meron ka mga problema na kinakailangan mong solusyonan, napakainam, my dear, ng second half of October para kumilos ka. Kaso, pag manaig lang talaga tong 3 of Swords mo na to, itong 5 of Cups mo, yung Hermit mo, yung mga ganyan, there's a tendency, my dear, na maski gaano kaganda tong second half of October, wala talaga. Kasi you are just, 'di ba? Apektado ka talaga. Like you are so affected, my dear, okay? Pero sinasabi dito, my dear, sa card na to na kung gusto mo ma-resolve yung problema sa usapin ng pinansyal or gusto mo ulit mag-start, napakaganda nitong araw na to. Nitong mga araw na to, 16 hanggang sa katapusan ng October, okay? We have here the energy of the justice. Maniwala ka, my dear, sa karma. Okay? Lalo na kung meron mga taong gumawa sa'yo ng hindi maganda sa area ng love. Once again, dito sa area ng love, family, friends, and relationship are very, very welcome, my dear, sa area na to. Okay? Maniwala ka, my dear. Kung makikita mo, parehas may sword eh. May sword dito si Justice, may sword dito si King of Sword. It is just more on kinakailangan mo lang talaga mag-decide, my dear, sa area ng love. Ang nakukuha ko pa na additional message sa area ng love, minsan kasi, my dear, kahit gaano ka-importante yung tao sa atin, kung parang walang change, walang improvement, parang hindi na talaga nagwo-work, minsan, kailangan natin gumawa ng decision. Kailangan i-cut na natin. Kasi, I can feel dito, my dear, na ang kinakailangan mo na lang gawin dito sa area ng love is ibaba na lang talaga yung sword and mag-decide ka na lang talaga na we are over. Okay? Hindi na tayo pwede mag-usap, hindi na tayo pwede magkita. You are on your own, bahala ka na sa buhay mo. Yung mga ganun, my dear. Okay, yun na nakukuha ko dito. Kasi to the point na meron kang 3 of Swords dun sa pinakataas, my dear, ng ating diamond spread. Ibig sabihin, yung ginawa sa'yo dito, my dear, sa energy ng love is malala. Kasi yung energy, my dear, sa usapin ng pinansyal, sa energy ng money, given to eh. Given talaga to na minsan magta-try ka ng business or meron kang negosyo or magwo-work ka, talagang minsan hindi sumasapat yung pera, yung sahod or hindi nagwo-work yung negosyo, matumal, yung mga ganun. Normal lang to eh. Pero yung dito sa energy ng love, I can feel, my dear, na malala yung ginawa sa'yo dito, my dear. Posibleng trinidor ka, posibleng niloko ka, yun na nakukuha ko dito, my dear. Okay, yun na nakukuha ko sa energy ng love. Kasi may 3 of Swords ka, my dear, sa taas. And hanggang ngayon, my dear, you are very, very affected with this energy. Pero once again, my dear Virgo, napakaganda ng second half of October. So, learn how to let it go. Let it go. Go, go, go. Ganon. Okay? So, tingnan natin, my dear, we have here the Queen of Cups. Sa area to ng career, my dear, sa energy ng Queen of Cups is habaan mo, my dear, yung pasensya mo, lawakan mo yung pangunawa mo, lalo na, my dear, sa area ng career, sa area ng trabaho, sa area ng negosyo. Sabi ko nga sa iyo, my dear, ganyan talaga, my dear, sa usapin talaga ng pinansyal, napaka-komplikado talaga, my dear. Okay, minsan, maski napakarami na nating mga pampaswerte at mga kung ano-ano, kung talagang susubukin talaga tayo sa area talaga ng pera, ng pananalapi, ng career, kailangan lang talaga natin tanggapin yon, okay? And matuto lang talaga, my dear, sa kung ano yung eksena na yon, okay? Pero based dito, my dear, habaan mo yung pasensya mo kung meron ka mga gustong ma-achieve, kung meron ka mga gustong mangyari sa buhay mo, just keep on fighting, maniwala ka lang, and learn dun sa mga previous mistakes na nagawa mo, my dear, sa usapin ng pananalapi, okay? We have here the energy of the Fool card, okay? Ang energy ng Fool card is connected sa energy ng new beginnings, pero at the same time, parang kino-confirm din dito, my dear, na parang may mga tao talaga na ginagawa kang tanga and na-discover mo yun na ginagawa ka nilang tanga, okay? Pwede dito mag-resonate once again sa area na to, family, friends, and relationship, okay? Pero this is energy of new beginnings, okay? Ibig sabihin, my dear, kung meron tatanggalin sa buhay mo, merong mga ipapalit. Ganun lang naman kasimple yon, okay? Kung may nangyaring tension sa loob ng family, it's okay. Ganun talaga ang life, okay? And sa friends, ganun din. Kung sa relationship, ganun din. It's just more on, you just need to move forward or move on, my dear, sa energy ng love, okay? I hope nagigets mo yung ibig kong sabihin. Kasi,
Kung titingnan mo kasi talaga tong pinaka-center ng ating card dito, talagang you are so affected talaga, my dear. As in, napakababa ng energy mo ngayong second half of October. Etong dalawa lang na to, my dear, ang nagdadala talaga. Okay? Nagdadala ng iyong reading. Okay, last card natin para sa closure is the King of Pentacles. Everything will be alright, my dear. Everything will be alright. Kahit gano'ng kasakit yan, my dear, na nangyayari sa'yo as of this moment, sa usapin man yan ng pinansyal, ng iyong career, or sa energy man yan ng love, sinasabi ng card natin dito na everything will be alright as long as you decided to move forward. Kinakailangan, my dear, mag-decide ka. Meron kang dalawang hierarchy or higher energy over here, the Justice, the King of Swords over here. Okay? So, you just need to move forward. Move on lang tayo, my dear. Bottom deck of the card, sabay-sabay natin silipin. Ano ba yung hidden message? We have here the energy of the Knight of Pentacles. Slowly but surely. Dahan-dahanin mo, my dear, to ha. Dahan-dahanin mo to. Although sinasabi naman dito, my dear, na maging aggressive ka sa energy ng career. Pero, dahan-dahanin mo, my dear. Sabi nga dito ng Queen of Cups, di ba? Habaan mo yung pasensya mo sa mga bagay na gusto mong mangyari. Okay? Slowly but surely. Okay? Sa energy ng love, kahit na sinasabi kong move on, move forward, definitely baka this is going to be a very, very slow process. Pero siguro sa second half of October, parang i-program mo na sa sarili mo, my dear, na nangyari na yun nangyari at wala ka na talaga magagawa para mabago yun. Okay? Yun lang ang nakukuha ko dito. Okay? So, my dear Virgo, ito ang reading mo para sa yung second half of October. Somehow, my dear, kung nagustuhan mo ang ating reading, don't forget na mag-subscribe. I-click, my dear, ang notification bell para ma-update ka every time na meron tayong mga bagong upload. And free to like, free to share, free to comment sa lahat po ng ating mga videos. Once again, my name is RJ, also known as Apo J. Maraming salamat po, and until next time, bye-bye. Thank you, my dear.